Saan po yung ano yun, boss? Early blight. Early blight. Saan po dyan, boss? Ito yung nag-arise ngayon ito. Yan ay early blight. Yan. Early blight, tapos may mga leaf miner sa insekto naman, pero control na natin itong mga idol. No? Tatalakayin natin mamaya yung mga dito insekto. muna tayo focus sa mga fungus. Fungus. Yan is early blight. Early blight, ito. Yan. Ito. Early blight. Yan. Early blight, yung mga nagbibilog. So, hindi lang po natin mapapansin itong mga idol. Yung akala natin sa kapag tiningnan natin kasi itim lang yung kulay, tapos bumibilog. Ito talaga mga idol ay may mga spores talaga itong kasama. Yung mga itlog ng fungus, kapag hindi natin napuksa, hindi natin napatay yung itlog na ito. Tapos favorable pa dito sa ating area dahil nga high elevation yung area natin. Malamig, yung humidity mataas, mas mabilis pong pumuputok itong spores or yung similya ng fungus. And then pag pumutok po itong mga idol, madadala ito ng hangin. And then tayo na rin, yung tayo mismo, yung sa natin, yung paglakad-lakad natin dito, madadala din natin ito. At sa mga mga manok natin or whatever na pumupunta rito, madadala kasi spores nga siya. Okay. Pwede siyang dumikit sa mga tsinelas natin and then sa hangin, kung saan siya tutungo, doon naman siya mag-germinate itong fungus na ito. Anong pantira natin dyan, boss? Tinitira natin ito ng Equival Pro. Tapos nag-alternate din tayo ng yung combination, yung double EI na na recess ng Agwi Company pa rin. And then nag-alternate din tayo ng Metalaxyl. Yung mantil, yung gamit natin Mantil. Fungicide. Fungicide 'yon, yung mantil, nag-alternate tayo noon. Every ilan ang interval niyan sa spraying? Sa ngayon mga idol ay nag-interval na talaga tayo ng every 3 to 5 days. Sa ngayong stage na nagdadala ng bunga. Kasi ito din yung stage mga idol talaga siya lumalabas. So yung early blight mo is Equival Pro, Resist at saka Mantil. Mantil at saka pang alternate yun. Meron pang isa, yung copper based fungicide, yung Agri-Blue. Agri-Blue. Oo, apat sila para dyan. Apat sila. And then din tayo mga idol, nag-ground spraying din tayo. Oo. Nag-ground spraying kayo dito? Opo idol, aside dito sa pag-spray dito sa mismong dahon talaga at sa nag-spray din talaga tayo sa ground spraying, yung nagagawa tayo ng ground spraying dito sa daanan natin idol. Dito. Nag-ground spraying tayo rito ng fungicide at saka combination din ng mga insecticide, yung mumurahin lang, yung mga cypermethrin lang para lang pamuksa dito kasi yung mga white flies nandito kasi marami. Para talaga natin, ma-minimize natin yung activity nila. Okay, so balik tayo doon sa early blight. Yun lang yung pamuksa doon sa early blight. Yun lang sa ngayon, yun lang yung gamit natin na control naman natin, hindi naman sila dumami talaga. Okay, next na maliban sa early blight, boss, ano ang encounter dito sa yung tomato bacterial stem rot, yun yung pupukusan natin mga idol. Yun saan, yung boss? Makikita natin doon, may nakita tayo doon kanina. Okay. Yan, saan boss? Ito. Ito po ang anong tawag diyan, boss? Yan yung yung tomato bacterial stem rot. Isa sa pinaka major problem din ng kamatis. Nagbasa siya. Nagbabasa siya mga idol at saka nagka-crack. Bacterial stem rot. Bacterial stem rot. Pero mapapansin natin, buhay pa rin yung dahon sa itaas. Yan. Ayun. Ito yung pinaka talaga. Ito yung pinaka miniminti natin na pag nabulok kasi ito mga idol, mabubulok na yan lahat. Anong sanhi niyan, boss? Sanhi ito ng ng bakterya na ito mga idol Bakterya. Okay. So anong pamuksa natin diyan? Yung pamuksa natin dito is yung Agri-Blue. Agri-Blue din. Yan yung ginagawa natin na ground spraying, natatamaan natin ito. Yan. So copper fungicide, yung pinaka specialty natin rito sa bacterial stem rot. Yun. Yan, ito pa mga idol Ito pa. Yan, nagka-crack siya. Hindi na sana ito delikado na kasi yung yung tissue niya sira na. Sa loob. Sa loob na. Sira hanggang dito. Crack talaga sa gitna pero may mga bunga marami tapos buhay yung dahon sa itaas. Ayun, ang maganda. Ayun. So ano diyan pinantira mo? Pareha lang sila, boss? Agri-Blue talaga. Agri-Blue yung natin. Importante talaga yung ground spraying. Kasi dito naman yan nagmumula kasi idol. Yung yung hindi pa natin napruningan ito yung may mga dahon pa rito.
Kasi ang pinagmulan talaga yan kapag umulan, kasi yung umuulan pa, pagka ano ng ulan dito sa lupa, di ba tatalsik yung mga itong lupa sa dahon. Doon kasi yan aakyat Sa dahon. sa dahon. Doon yan Tatama. mag-uumpisa, tatama. Tapos dito siya papasok. O papasok siya rito. Ay, parang basa na nga siya, no? O, pero wala na ito na ano na, tuyo na. Treated O na. kasi buhay siya ito, buhay na buhay. Yan, ito makikita nyo na ano, leaf miner yan, ayan o. Ayan. So leaf miner. tatalakayin natin yan na susunod na yan, mga idol. Oh, ito early blight din. Basta ayan, pabilog. Oo. Yan. Early blight yan. Yan yung early blight. Ito yung parang ano yan. Parang nagbibilog. Pero may spores yan, di lang natin may makita. spores yan. Yun ang early blight. Mm. Almost common yan sa kamatis pero dapat hindi siya dumami, ano. Oh, kapag dumami ito, delikado rin. Delikado. Oh, So yan yung early blight at saka bacterial, ano yan? bacterial stem rot. Stem rot. Mm. Ano pa yung pangatlo na sabi mo, boss? Yung ano, yung late blight. Late blight. Yung late blight, doon yun sa early stage ng ano, ng kamatis. Hmm. Pero ito kasi naghahalo-halo na. Pero pinaka major talaga rito yung early. Ito talaga yung mga nagbibilog. Hmm. Ito yung karamihan nakikita natin dito sa kamatis at saka ito. Late blight wala tayo dito. Yung late blight na ano na nasama na lang siya doon sa may ano, iba din kasi yung itsura niya. Pero part of ano pa rin siya, fungus pa rin siya. Oh, paano siya malalaman na late blight? Yung ano, yung doon siya nag-arise sa early stage ng kamatis pa lang. Early stage. Oh, yung early stage pa lang. Oh, yung- pagkakaintindi ko kasi parang sa taas siya, hindi. Hindi rin pareho, meron din sa taas. Pero karamihan ito yung nakikita natin. Sa early blight. Oh, actually same lang sila, and then yung late ginagamit natin sila, same lang sila na kayang puksain, yung early at saka yung late blight. Same medicine lang. Same medicine lang. Okay. Mapupusa sila pareho. Ayun. Tapos mga idol is medyo wala tayong ano. Papasok na po tayo sa mga peste. Ano bang pinaka-common na peste dito, mga idol? So ito nga una-una, no. Actually bago lang ito nakapasok. So ilang araw lang na hindi tayo nakabalik rito, marami ng ano ito, yung Yan po is leaf miner. So in-applyan na natin ito ng Triguard ng Agri Products. Oo. Ayan. So papalo-upan pa natin ito. Namatay na siya. Batay na yan. Hindi na ano yan. Mapapansin natin dito, hindi naman nakaakyat na masyado. Kasi kahapon lang tayo nag-apply, ano. O Ito parang namatay na agad. follow-upan natin ito ng ano ng 3 days. Mas maganda nga dapat dalawa tatlo na follow-up. Ito, parang mag-stop na nga siya, ano. Nag-stop na, hindi na masyadong So, dumami. Pag nakita po kayo ng mga ganyan-ganyan, may mga puti-puti na guhit-guhit, nagmamining yan, meaning leaf miner. Leaf Yan miner. is common sa kamatis at saka mga pipino, boss, no, talong. Oo, common yan. Yan, kapag pinabayaan nyo po is affected po yung photosynthesis dahil madadamage po yung dahon. At the same time, mabilis na rin siyang pasukin ng fungus, no? Mabilis talaga. Diyan din, ito yung entry point nila. Entry point ng fungus. At ang pantira mo po dyan, boss, is ano ngayon? Triguard? Triguard po, mga idol. 2 beses Triguard and then change tayo ng ano ng Propinopos. Propinopos. Yun lang yung interval natin. Okay, mga idol, natakil na po natin lahat-lahat. I think kasi kung actual lang talaga ang pagbabasihan dito is leaf miner lang ang peste. Tsaka whitefly. Whiteflies, meron pa Yung dalawa lang, whiteflies. yung dalawa talaga yung ano ngayon, yung medyo problema natin, pero manageable naman siya dahil nga doon may mga ina-apply din tayo. Ayun, sa leaf miner, boss, maliban sa Triguard, anong pangpuksa mo na pinag-alternate mo? Yung ano, yung Propinopos. Propinopos, Profuron gumagamit tayo. Profuron, mga idol. Propinopos. Ilang ml yan? Ano yung 20 ml 20 ml per knapsack. per knapsack spray. 16 liters po mga idol. Ang Triguard, Ang Triguard, 1 sachet talaga per knapsack yan. yung maliit na sachet. Maliit na sachet niya. Tapos, sa whiteflies, ano naman ang ano mo? Common kasi, mga idol, hindi na naman papakita yung whiteflies. Mahirap kasi siyang ipakita kasi Oo. basta puti po siya na parang Pinong-pino, puno. kapag ginalaw natin, yung Lumilipad. parang lumilipad, yun na yung whitefly. Ano naman ang pamuksa mo dyan, boss? Ang ginagamit natin dyan, yung gumagamit tayo ng cartap Kartap, at saka nag-alternate tayo ng pymetrozine, pymetrozine, yung cheese. cheese. Yan yung ano natin, yan yung pinag-alternate natin. Pang tira dito. Pangtira dyan. And then yung mga ano naman, yung Propinopos na ginagamit natin, kaya din po sa inyong whitefly pero hindi kasi siya naka-specific doon. Kaya gumagamit tayo ng other EI or yung active ingredients, yun nga yung pymetrozine.
Para hindi siya mag-resistant din. Hindi siya mag-resistant din. Pero parang wala naman ako nakitang white flies, boss. Controlled kasi siya. Controlled naman. Hmm. Marami talaga ito mga idol. So mapapansin natin yung whitefly kasi kapag panahon talaga ng tag-init, dyan sila active. Kapag palaging basa yung dahon, ngayon hindi na masyado. 3 weeks na walang ulan. Buti nga hindi sila dumami. Dahil dahil din doon sa interval natin idol kasi 3 to 5 days. Siyempre bomba naman tayo niyan eh. Hindi sila masyadong maka-penetrate sa ating kamatis. Yes. Baka ma-misinterpret po kasi ng mga tao. Usually sabi nila kasi why you promote organic farming, mga ganyan, bakit bombard sa insecticide. Ang explanation kasi ganito yan siya mga idol. So if you farm na malawakan like hektarya at saka organic farming, for sure, I want to know sa mga organic fanatics na farming is business. So if ganun po siya mag-organic ka, much better. Kahit ako po mga idol, gustong-gusto ko po na organic po. Walang spraying, kung walang fertilizer nga, mas maganda eh, kasi walang gastos. But in reality po, wala po tayong ma-harvest. So, what for? Kung magtatanim ka, magbubungkal, ano whatsoever gagawin mo, and then at the end, wala kang ma-harvest dahil nga sa panahon ngayon, puro insekto na. So, puro fungus. So, paano hakikita? Tama Second po, may mga chemicals po kasi na contact lang, once maugasan mo siya, wala na siyang bisa. Like, halimbawa kamatis, mapag-spray natin, maugasan natin, wala na pong chemicals doon. And may mga systemic din po na mga chemicals na like sa uod na even sa loob siya, spray mo sa labas, mamatay po siya sa loob. But in certain days lang na may mga withdrawal time na halimbawa 3 days lang, wala na siyang effect. So magdi-disappear na sa system ng kamatis or whatsoever na pinag-sprayan. Kaya hindi din siya delikado. But if yun yung mga paninindigan nyo na ganon siya, chemicals is chemicals pa rin, wala tayong magagawa dyan. So, we are in the world, reality na ganito na po talaga yung, yung panahon, wala na tayong magagawa. Ayan. So, depende na lang po yan sa inyo mga idol, no, kung pwede naman, may option naman kayong hindi bumili ng kamatis. Or may option naman po kayo na doon sa mga, sa mga mall na organic grown, doon kayo bibili. Tama, Depende na po sa consumer kung ano yung desisyon niya. At aside talaga doon mga idol, hindi talaga pwede na street organic talaga tayo. Una-una dahil sa crops sa variety. Itong mga variety na ito na tinatanim natin, kapag hindi natin ginamitan ito ng mga chemicals talaga, hindi tayo makaka-harvest dito. Malulugi pa tayo. Okay lang kung ikukonsumo natin yung maliitan lang. Kasi ito, tama yung sabi mo kanina, business kasi ito. So kailangan talaga na natin din, i-maintain. Pero hindi naman yung sobra. Siyempre, kapag malapit na tayo mag-harvest, hindi naman tayo nag-i-spray, idol. Talagang iniwasan natin kasi naintindihan kasi tayo rin mismo, yung mismong tanim natin, kumakain rin tayo. Oo. Yung naman yung mga chemicals natin, 15 days na hindi na natin applyan at saka nag-harvest tayo, medyo safe naman yan. Wala namang yan. Kasi may kumukupas din yung effectivity ng mga chemicals. Tama. Yun lang yung gagawin natin kapag mga 1 or 2 weeks mag-harvest na tayo, huwag na tayong mag-apply ng chemicals. So sana po mga idol, marami po kayo natutunan sa ating video. Soon, during harvest season, magbibigay pa tayo ng update. Kalaki ng kamatis mo po, parang Diamante Max, variety po ito siya. Diamante Max, parang avatar kalaki yung bunga. Malalaki yung bunga. Ayan, maraming salamat po mga idol. Kung may mga katanungan po kayo, please leave the comment below. Ayan, at saka kung nagustuhan nyo yung ating video mga idol, i-like naman po mga idol, i-share po para marami pong makapanood yan. Kung may mga katanungan po kayo mga idol, please comment, sasagutin natin sa next video. Boss Jor, ano ba yung mga ma-advise mo sa ating mga kapwa farmer? Kung may mga nakalimutan akong i-share na gusto mong ma-share. Ayun lahat naman parang naman natin na-share naman natin sa kanila. So ang lang mga idol, yung ang i-share ko lang, yung ibibigay ko lang advice sa inyo. Yung lalo doon sa mga baguhan, wag lang kayong ma-discourage mga idol. Lahat ng mga nararanasan natin, wala pong pa expert yung pagtatanim ng gulay. Kasi kakambal na talaga ng tinatanim natin, yung mga sakit at saka peste, normal yan. Yung kaya nga may ginagawa tayong ganito na video tutorial para doon sa mga yung experience natin rito, ma-share din natin sa kanila na tama yung tinuturo natin, hindi yung nagsasabi-sabi lang. So actual talaga tayo yung nag-a-apply. So malaking tulong yun para sa inyo. And then ganoon na rin sa Pinoy Palaboy Channel. Tingnan nyo lang mga idol yung mga video namin dahil lahat ng sinasabi namin dito ay actual practice namin.
Ayan, Ayun. malaking may tutulong sa inyo. Maraming salamat, boss. Yan, mula yan dito sa Barangay Kalibuhan, Palimbang, Sotang Udar. Kasama natin si Boss Yuri, ating farmer expert dito sa kanyang kamatis. Happy farming, mga idol!